Madalas ko nang naging paksa si Rizal sa paggawa ng mga dokumentaryo. May iba palang dakilang Rizal ang hindi ko pa natutuklasan. Kahit saan, maaring makatisod ng storya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kwento ang lumapit sa amin. Isang gurong nangangalang Brian Manansala ang nagpadala sa akin ng mensahe tungkol sa kanyang dating estudyante, si Rizal Gutierrez. Guro ng Filipino si Brian sa San Miguel May Sulao High School sa Kalumpit, Bulacan. Kahit mainit ang panahon, basa pa rin ang lupa rito dahil sa araw-araw na pag-apaw ng Pampanga River. Naabutan namin si Brian sa isang patimpala para sa Buwan ng Wika. Si maganda, si malakas. Ano nagbigay sa'yo ng idea na mag-message sa akin tungkol kay Rizal? Sa totoo lang po, sir, si Rizal po kasi, though siya po estudyante ko, parang ang dating siya po yung teacher ko. Marami po akong natutunan sa kanya. At yung mga bagay na natutunan ko po dun sa bata, gusto ko po sana na malaman din or maibahagi rin po sa iba. Sa Apalit, Pampanga nakatira ang batang Rizal. Kailan mo natuklasan na iba ka sa ibang bata? Kasi yun yung start niya ng aking isang yata. Nagkakaisip niya eh. Nakikita yung mga yata, binibili niya eh. Mga isang yata, sinasang niya eh. Tapos, anong naalala mong naging pakiramdam mo o reaction mo? Saan eh, talagang nasakit eh. Kasi, tinatatlong niya nga at natal eh. Alam niya nga eh, alam niya nga eh, isali sa na ginagala niya. At yes, minsan, nagkakasakit ang taan eh. Dahil sa ganyan. Ipinanganak si Rizal na may kondisyong severe facial cleft o may malaking biyak sa buto ng mukha. Maraming ipinapanganak na bingot o may biyak sa labi at ngalangala o cleft lip and palate. Bihira ang may facial cleft. Kaya bata pa lang, marami nang natutunan si Rizal tungkol sa ugali ng tao. Pang-apat sa 5 magkakapatid, siya lang ang ipinanganak na may facial cleft. Sa ika-30 ng Disyembre, ipinanganak si Rizal. Araw din ang pagkamatay ng pambansang bayaning Jose Rizal. Kaya Rizal ang napiling pangalan ng mga magulang niya. Ngayon po, nung una, sabi nga sa ospital, di raw ho tatagal. Kasi gano'n nga, nakita naman po niyo yung ano niya, hindi po ba? Sabi nga, hindi tatagal. Kaya after 3 days po sa ospital, diniretso ko na sa simbahan, pina-blessing ko na, binyag ko na. Para pag uwi nga ako dito, nabinyag na siya. Ano man mangyari, nabinyagan na. Ang inaano siguro, hindi makakakain, hindi makakadede. Nilagyan ng pinakapistisong nakapaganoon para naiipit yung battle, yung dead, chupon. Ayun, mula muna na ano naman siya. Nalakas na ang pagdede niya. Dire-diretso na po yun. Parang umangat yung ano, parang nag-open up na in such a way na ito tumaas to, bumuka ng gusto yung ilong niya. Nag-open up ng ganon. Parang sa loob sumabog palabas. Kaya pag ganon ng buka. Nakaapat ng operasyon si Rizal
ngunit hindi pa ito lubos na ganap dahil hirap pa rin siyang huminga. Sa buong mundo, ang mga mahihirap na bansa ang may pinakamataas na insidente ng bingot o cleft lip and palate. Marahil konektado raw ito sa kakulangan sa nutrisyon. If there are 3,000 cleft lips in a year or in a certain point of time in a year, and we're doing 1,000 cleft lip surgeries, then the following year, another, say, 1,000, it's a never-ending cases of cleft lips that you can see in the Philippines. Ayon kay Dr. Valera, kahit hindi karaniwan ang kondisyon ni Rizal, may magagawa pa para lalong maayos ang hugis ng kanyang muka. Ngunit, may kasama itong malaking panganib. So ang kung makapapansin mo, yung kanyang mata halos nasa gilid na ng kanyang framework ng face, no? So ang problema diyan dahil yung buto na dapat nasa ilong niya umakyat nasa noo. So ang kailangan ibaba 'yon. Ibababa. Tapos yung dito sa base ng ng skull niya, no? I-move yan papunta sa gitna. Kasi katulad noon pagka ginalaw yung skull base niya, siyempre magka-cut yon through the bone. Baka maano yung brain, maalog, no? Or maipit kasi pinaliit mo yung skull, no? O pinaliit mo yung bungo. You can call it superficial. But in a way, it has deeper function because it also improves the outward look, no, ng patient. And saka yung kanyang confidence, nagbi-build up. Lumaki si Rizal na tampulan ng tukso. Kaya ilang taon siyang nagtakip ng muka tuwing lalabas ng bahay. Nagbago ito matapos ang kanyang operasyon. Kailangan nakakaya kailangan nasa inyo na kailangan naiiyak sa lalihatan niya. Marami tayong kababayang may malubhang kapansanan na hindi na lumalabas ng bahay. Kaya bihira natin nakikita. Iba si Rizal. Ang kanyang lakas ng loob, nahuhugot niya mula sa malasakit ng iba. Isa sa mga tumulong ang Mabuhay Deseret Foundation sa Cubao, Quezon City. Napaopera si Rizal sa suporta ng Deseret. Mula nang itinatag noong 1988, pakay ng Deseret na matulungan ang mga may problema sa paningin, sa paglalakad, at may bingot tulad ni Rizal. Sa tuwing may ipapaopera, nagsisilbing pagalingan ang bahay na ito. Buong Pilipinas ang sakop ng Mabuhay Deseret at may ganito ring bahay sa Cebu at Davao. Ang foundation po, meron po kaming mga masisipag po na staff. So, patungo po tayo dito sa bahay po ni Terry. Ito po. So, dito po nakatira po si Terry. Ito po si Terry. Ayan. Siya po yung unang-unang employee ng Mabuhay Deseret Foundation. So, since the 1980s, nandito na po siya. So, dalaga, nag-asawa, nagkaanak, nagkaapo, nandito pa rin po siya. So, siya po talaga nag-alaga kay Rizal. Magkalaro kami niyan. Cowboy yan. Tapos siya yung tagasaway sa mga ibang batang maliliit. At sometimes tagasaway sa mga mother na maiingay. Siyempre nagkakatuwaan. Si Rizal, medyo quiet boy yan eh. Popular talaga yan. Tahimik siya na may dating. Tahimik siya na, yung pala, may talent siya.
Hindi ko na mamalayan eh. Kaya siya nananahimik, unti-unti yan nagdo-drawing, nakatingin, maya-maya kumikilos na yung kamay, sa papel na maliit. Yung pala, talagang aral. After the surgery, after recuperation, aral siya kagad. Ang galing. Ang galing. I love this one. Yung pong huling ano nga niya, 9 years old, pagka ano ho nun, gustong-gusto ho niya mag-aral. Sabi ko, wag muna kasi June ka ng opera, August, gusto niyang pumasok. Pero hindi niyo siya pinasok nung una dahil sabi niyo nga, tinutukso. Ang may ano po, gusto nung iba, dalhin ko sa mga special child. Eh sabi ko, hindi naman abnormal talagang ano, bakit papasok ko sa special child? Nagsasalita naman, okay naman ang isip niya. Kung baga, sarili ninyong pag-iisip, paano ninyo ipininta yung team na binigay ko sa inyo. 10 taong gulang na si Rizal na magsimulang pumasok. Una siya nag-aral sa Alternative Learning System at pumasa sa acceleration exam. 20 taon na si Rizal ngayon at nasa grade 12 ng senior high school. Inisip ko na nga niya, kailangan niya pag-aral niya, kailangan niya pag-isaan niya pag-aral kasi hindi ko yun na, ganito na lang nangyari sa akin na lagang pinag-aralan, lagang pinag-iasan, kahit ganito yung narating niya sa bihang, meron na yung pag-asa. Nung first day lang po, in-approach ko na po siya agad din. Hanggang tumagal ng tumagal po is nag-build up na po yung ano namin, yung relationship po namin as a friend. Personally po, bilang teacher niya, nakatulong po yun sa pagiging open niya at ma-improve yung interpersonal relationship po niya sa mga kaklase niya. Kahit po palatawa siya or palangiti po, nakakita ko pala sa kanya yung problema niya po. Tapos nalalagpasan niya po yun kahit na sobrang dami po nun. Sobrang na-inspire po ako sa kanya kasi kinakayanan niya lahat ng yun. Tapos nakakalabas siya ng bahay na, na hindi natatakot na ma-discriminate po ng ibang tao. Ayon kay Rizal, nalagpasan niya ang pangmamaliit ng iba sa tulong ng kanyang guro sa grade 7 na si Brian Manansala. Dahil kay Brian, lumakas ang loob ni Rizal makihalubilo sa kapwa mag-aaral. Ngayon, iba man ang kanilang pinapasukan, magkaibigan pa rin sila. At kung may connection po kami ni Rizal, bukod po sa scouting, ito po yung dumanas din po ako ng bullying, na nagpalakas at bumuo po sa pagkatao ko na dinudurog ng ibang mga kaklase ko. Pakahirap po palang mamuhay na Muslim sa isang Kristiyanong bansa. Kasi nandiyan po yung pag sinabing Muslim ka, minsan ang hirap pumasok sa mall. Nakita nilang may ganito ka, matindi yung pangkakapkap sa'yo. Nandun po yung discrimination. Na sabi ko nga po, kung tatanungin ako or bibigyan ako ng pagkakataong ipakilala ang sarili ko, pakikilala ko na Muslim ako, hindi ko po ikakahiya. Sa udyok ni Brian, naging Boy Scout si Rizal. Sa scouting, unti-unting lumawak ang kanyang mundo at maging ang pananaw sa sarili. Scouting po yung makikita natin talaga kung ano si Rizal, na ito po yung nai-enjoy niya yung mundo na ginagalawan niya. Na kahit first time lang po niyang ma-meet yung isang tao, normal po siyang kikilos. Kasi alam niya na kapwa scout niya to. Hindi siya uhusgahan nito, tanggap siya nito. So, naging teacher si Rizal sa'yo dahil may ipinakita siyang parang mga paraan, parang humarap sa mundo bilang isang tao rin na nakaranas din ng diskriminasyon. Diskriminasyon. Tama ba yun? Opo. Nung nasagasaan po ako ng truck, si Rizal po yung isa sa dahilan ko bakit nakatayo ako bigla. Kailangan ko makalakad kasi that time po, nakaamba po yung lakad namin sa ASEAN Jamboree. Pinilit po natin na makasama si Rizal doon, makasama kami ni Rizal. Eh, nangyari, yun po, nasagasaan. Pero natuloy po yung bata kahit hindi po ako kasama.
Isa pong bagay na nakakatawa. Yun po yung lagi niyang motivation. Sir, kailangan tumayo ka dyan sa higaan mo, matuto kang maglakad kasi may lakad tayo. Napaka-lakas po niya magpalakas ng loob, yung bata po. Sa tulong ni Teacher Brian at ng scouting, umusbong ang tiwala sa sarili ni Rizal. Yung kasal ko, nag-iingat yung lakas na loob. Saan yung nakasalaliha sa ng tao. Nag-iingat sa mga utos namin sa ulo. Dito rin nagsimulang sumibol ang kanyang natatanging talento.